everyone! I'm back with another video, and for tonight's video ay isi-share ko kung saan ako nag-work ngayon. So first and foremost, thank you sa lahat na nag-subscribe at nagwa-watch ng aking videos at nagko-comment. Talagang sobrang thank you. And guys, ngayon lang ako nakapag-update kasi lately sobrang busy ng schedule ko. And yung isi-share ko ay I have one ESL company na pinagtatrabahuan ko. And meron din akong private students which is itong Chinese manager or Chinese monitor ay kakilala ko na siya last year and paminsan-minsan binibigyan niya ako ng students and meron talagang times na hindi ako busy or yung for example sabihan niya ako na ito si student ko si Max every 10 a.m. to ganito ganyan ganitong araw. Syempre, wala akong ginagawa. So, tatanggapin ko yun. And, pag private student, guys, sobrang laki talaga ng rate. Imagine mo, kung sa isang company ka nagtatrabaho, yung 1 hour mo or yung 2 classes mo ay 100 pesos, 110, 120, 130. Pero, pag nasa private student ka, isang student, isang class, 50 minutes nga lang. Pero minsan may 30. 50 minutes ay 150 to 200, depende yun. Depende yun sa manager and sa kung anong napag-usapan nila ng parent. And in my case, sobrang tuwa ko kasi una nun, just this week, last May 5, May 4 ata siya nag-chat or May 3. Basta May 5, binigyan ako ng student. Trial class pa lang yun. And, mind you guys, trial class is paid sa kanila. So, yung trial class is 50 minutes, 100 pesos or 120. And then, kung 25 to 30 minutes, parang nasa parang nasa 95 pesos, 90. And then, basta iba yung rate ng trial, iba rin yung rate na pag nagustuhan ka na ng bata, as in regular na yung classes nyo. So, yun guys, sobrang happy ko kasi nung May 5, isang student lang yung pina-trial class niya sa akin, and then, May 6, kahapon, binigyan niya ako ulit. And sa Sunday daw, meron daw ulit panibagong student. Hopefully, maging regular ko sila. So, yung dalawa na trial, tapos na ako mag-trial class and nag-class na din ako sa kanila. Then, meron pang dalawa bukas and sa linggo. So, hopefully, if pagkatapos ko ng trial class sa kanila, may schedule kami for upcoming 1 to 2 months, ganon, or parang 3 to 4 weeks. So, ganon guys. So, imagine mo, yung 1 hour mo, 190, or sa akin 190 kasi, 150 plus mo na rate. Diba, sobrang laking tulong. Kaya sobrang saya ko. And then, itong sa ESL company ko naman ay nung holiday, May 1 to 5, wala masyadong booking. Ngayon, medyo bumabawi na rin. And eventually, sana magtuloy-tuloy. Sana lang talaga kayanin ko kasi may private students ako, may regular students ako, and meron din akong ESL company. Although sa ESL company, mali talaga yung rate kasi Chinese, what do we expect, diba? Pero pag Chinese na private students, talagang pack na pack, as in, wala akong masabi. Anyway guys, I heard that Skype is shutting down, and alam ko lahat
or mostly nasa Skype yung link ng mga pwede nyong pag-applyan. But don't worry, meron pa rin naman sa Gmail at Messenger, FB groups. And also, I wanna share, kung gusto nyo ng private students, maghanap kayo sa Facebook groups. Kaya lang, dapat alam nyo paano magbasa, paano, ano ba yan, yung kilalanin nyo muna. Kasi baka scam lang, ganyan. Iwasan natin magpaloko, guys. Kasi wala namang manloko kung walang magpapaloko, diba? So, yun. And also, sa Rednote, ito nga pala, Rednote na app, pwede kayong makakuha ng private students at WeChat. Kaya lang, in my case, di ako nakakapag-download ako ng Rednote na app sa phone. Kaya lang, pag tinatry ko na gumawa ng account, at syempre, number at email yung kailangan para makagawa ng account. So, sa akin, number yung tinry ko. And then, wala akong natatanggap na code. Kasi meron yung isi-send na code. Tapos, pag na-receive mo yung code, itatype mo yun. So, in my case, nakailang ulit na ako, wala talaga akong code na natatanggap. So, hindi ko na lang pinush yung Rednote na app. Sa sitwasyon ko, in my case, nakilala ko si Ma'am Lily sa Facebook. Yun lang. So, guys, kung gusto nyo talagang may paraan, and alam ko na pag sa ESL company kayo na mababang rate, tsaka low yung booking, or merong times na low yung booking, talagang maghahanap kayo ng iba, diba? Kasi, sobrang mahal ng bilihin, madaming gastusin, di tayo pwedeng magdepende lang sa isang source of income or sa isang kumpanya lang. Kaya guys, kung kaya nyo naman na pagsabayin, like for example, Monday, Wednesday, Thursday, Saturday, doon kayo sa kabila, next naman doon sa kabila, or basta kayo nang bahala para hindi mag-conflict yung time and day nyo. Like, Monday, doon ganitong oras. Tuesday, ganito, ganyan. So, guys, alam kong kaya nyo yan kasi kaya ko nga diba? Sana magsasabing, hindi mahirap ganun. Oo, ganun talaga. Siyempre, lalo na pag beginner ka pa lang. Pero pag lakasan mo lang yung loob mo, diba? Tiwala sa sarili, practice, be confident, kapalan yung muka, talagang mabubuhay tayo. Kaya yun lang guys. Thank you so much for listening.